pagtatanim at pag-aani ng buhay ng may kabuluhan. This is a topic of sowing and reaping. Ating pangunahing talata, Galatia 6, verses 6 to 10. Ang tinuturuan sa salita ay dapat makibahagi sa lahat ng mabubuting bagay sa nagtuturo. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi maaaring lindanin. Ang anumang inihasik ng tao, siya rin niyang ani sapagkat nag-ahasik para sa laman at sa laman. Nag-aani ng kasiraan, ngunit ang nag-ahasik sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa taktang panahon tayo aani kung hindi tayo susuko. Kahit habang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Introduction. Ang batas ng pagtatanim at pag-aani. Sa pagtatapos ng kanyang sulat sa mga taga-Galatia, ginamit ng Apostol Pablo ang isang makapangyarihang larawan, ang batas ng ani, the law of sowing and reaping. Ang itinanim mo ay siya mong ani, napakasimple pero napakalalim sa spiritual na kahulugan. Ang tinuturuan sa salita ay dapat magbahagi sa lahat ng mabubuting bagay na nagtuturo. Bago talakayin ni Pablo ang pagtatanim at pag-aani, una niyang sinabi na dapat natin parangalan ang mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Bakit? Dahil ang pagtuturo ng salita ng Diyos ay hindi lamang sa trabaho, ito isang spiritual na pag-ahasik. Kaya suportahan natin ang ating mga pastor, guro sa pananampalataya, tagapagturo ng Biblia, naging mga Umilwal Catholic, pari, madre. Hindi lang sa material na bagay, kundi sa panalangin, galang at pagpapalakas ng loob. Nasisita ng Diyos kung paano natin pinatrato ang mga nagtuturo sa atin. Talata 7-8, ang sabi, huwag magpalig lang. Ani ay batay sa atin. Sabi na nga po, huwag kayong magpadaya. Ang Diyos ay hindi maaaring lindanin. Ang anumang inihasik ng tao, siya rin niyang aanihin. At ang tinuturuan sa salita ay dapat makibahagi sa lahat ng mabubuting bagay sa nagtuturo. Ito ang puso ng mensahe. Hindi ka maaaring mamuhay sa kasalanan at umani ng kabanalan. Hindi ka pwedeng maging makasarili at umasa ng kagalakan. Hindi ka maaaring tamarin, lazy at asahan ng paglago sa pananampalataya. Tayo magnilay-nilay, ano ba ang iyong inasip sa araw-araw? Sa iyong isip, sa iyong salita, at sa iyong mga gawain. Talata 9, verse 9, huwag papagod sa paggawa ng mabuti. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa taktang panahon tayo aani kung hindi tayo susuko, sabi ng Diyos. Nakapagod ang maglingkod minsan. Mahirap gawin ang tama kapag walang nakakakita o walang gumagawa rin ng tama. Pero ang sabi ni Pablo, sa taktang panahon may tinakdang ani ang Diyos. Naalala sa atin, patuloy kang manalangin kahit sila walang kasagutan. Patuloy kang magpatawad kahit hindi ito pinikilala. Patuloy kang magmahal kahit hindi sinusuklian. Ang ani ay darating kung hindi ka susuko. Verse 10, gawin mong mabuti sa lahat, lalo na sa kapananampalataya o kapamilya. Sabi ng verse 9, kaya habang may pagkakataon,
Gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Tinawag tayong mamuhay ng aktibong kabutihan sa bawat pagkakataon na makatulong, magmahal, magbigay at magpatawad, gawin natin ito. Ngunit lalo sa mga kapwa natin na nagpalataya. Kung hindi natin kaya mahalin ang kapatid natin sa pananampalataya, paano natin may pakita ang pag-ibig ng Diyos sa inyo? Hamon sa atin humanap ng isang tao maaaring maglingkuran o magpatawad ngayon ito. Gamitin ang iyong oras, talento at puso sa paggawa ng mabuti. Ang ating pangwakas, anong uri ng buhay ang iyong inihasik? Anong uri ng buhay ang iyong inihahat? Ang Galatians 6:10 ay paanyaya sa isang buhay na may direksyon at layunin. Ang iyong itinatanim ngayon ang aanin ng bukas. Namuhay tayo sa Espiritu at ang pala ay buhay. Manalangin sa pagtatapos, aming Amang nasa langit, tumalapit kami sa iyo na may tingin, na may pusong puno ng pagsalamat at pagpapakumbuli. Salamat sa iyong salita na nagpapaalala sa amin ang aming buhay ay tulad ng mga binhi, bawat isipan, bawat silog, bawat desisyon ay tinatanim sa bukid na malaman. Namin ang iyong biyaya na kami nakapagtan, hindi ka laman sa Espiritu. Turuan mo kami lumakad ayon sa iyong kalooban. Ituon mo ang aming mga mata sa mga bagay na pangwalang hanggan, hindi sa pansamantayan. Ama, para sa amin na napapagod na sa paggawa ng mabuti, palakasin mo po kami, palalahanin mo kami darating din ang ani sa tamang panahon. Huwag mo kami hayaang panghinaan ng loob, kundi patuloy sa magtiwala. Panguli mo kami bilang daluyan. Turuan mo kami maging pagpapala sa iba, lalo na sa amin sa pananampalataya. Naway maging bilog ng pag-asa, habagat at palakas ang aming buhay sa aming mundo habang kami na maalis sa lugar. Baunin nawa namin ang puso ay tulungan. Wala kami sa aming kapatid na magdadala ng ating kaya namin ang puri para silang pagkakaya. Ang alam mo, maraming salamat po sa kinig sa Lord. God bless you. Salamat.